Yo! What's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon po ay trending na trending. Ito nga patungkol sa interim release na request nitong si Attorney Kaufman, abogado ni Digong doon po sa ICC. At marami pong natutuwa ng mga didilis dito o marami po ang masaya ng mga Duterte supporters dahil nga daw po etong si Digong ay pwede na pong palayain. Parang mali yata yung pagkakaintindi nila dahil kahit po maibigay kay Digong ang interim release, hindi naman po ibig sabihin nun ay malaya na si Digong. At eto pa, nako meron pong isang abogado na ICC accredited ang nagpaliwanag patungkol po dito. Ito po si Attorney Butuyan. Pakinggan po natin ang balita. Ito po ay isang interview ni Attorney Butuyan. Kaugnay ng apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release o pansamantalang paglaya, kausapin natin ang isa sa ICC accredited lawyers na si Attorney Joel Butuyan. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat ng ating televiewers. Opo, ano po yung posibilidad sa sinasabi ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pumayag daw ang gobyerno ng isang ICC member state na manatili sa kanilang lugar ang dating Pangulo? Rafi, naghain ang kampo ni former President Duterte ng application na mabigyan siya ng interim release. At itong application na to ay dadaan pa sa proseso, no? Kukunan pa ng komento ang prosecution, ng Victims Council, at pati na rin yung sinasabing nasyon, no? Na pumayag na mag-host kay Mr. Duterte habang siya ay nililitis. Hindi pa pinapangalanan itong country na to, pero ang duda ko ay malapit lang sa seat ng ICC, malapit lang sa Netherlands dahil kailangan mag-attend ni Mr. Duterte sa trial na mangyayari sa kanyang kaso. Kapag sinabing interim release, ano-ano po yung sakop nito? Interim release dahil temporary siya habang yung kaso ay nililitis, siya ay ilalabas doon sa may detention center ng ICC, pero malalagay siya sa isang host country na maraming kondisyones, no, na kailangang sundin, hindi lang ni Mr. Duterte, pati na rin yung host country. Sa kasaysayan po ba ng ICC, may mga napagbigyan na sa interim release? At ano po yung mga konsiderasyon dito? Meron ng mga ilan na napagbigyan ng interim release. Although yung kaso nila hindi kasing bigat ng kay Mr. Duterte dahil yung sa kanila ay yung obstruction of justice lang dahil sila ay nakialam sa mga testigo, sa mga witnesses, no? At ang host country na pumayag na doon sila pumirmi muna habang ongoing yung trial ay ang bansang Belgium. Kaya ang number one suspect ko ay ang Belgium ang pwedeng pumayag kay Mr. Duterte dahil ito ay malapit lamang sa Netherlands. In fact, mga less than 1 hour lang dahil border country siya. Paano kayo Ayan. So etong si Digong ay hindi po ibabalik dito sa Pilipinas kung hindi sa isang host country. At yan po ay magkakatotoo, maisasakatuparan lamang kung hindi po mag-o-object ang mga biktima. Ang mga biktima ang mga nagdemanda doon kay Digong sa ICC. Kaya hindi pa pwedeng mag-celebrate. Huwag mo nang magsaya ang mga didilis. Kasi nga po, marami pa tong pagdadaanan. Dadaan po ito sa butas ng karayom. Dahil nga po, ang interim release ni Digong, inihain pa lang. Hindi pa ito naaprubahan. Saka isa pa, syempre, iko-considera din ng mga ICC judge ang mga sirkumstansya na maaaring makaapekto sa kaso ni Digong. Kasi syempre kailangang siguraduhin na si Digong ay hindi tatakas, siguraduhin na si Digong ay pupunta sa mga hearing, at kailangan na si Digong ay hindi nagagawa ng mga krimen katulad ng mga inireklamo sa kanya doon sa ICC. Marami pang mga mga kondisyon na kailangan maisakatuparan o matupad o kumbagay maipakita ni Digong na sincere siya sa kanyang pakikipag-usap patungkol dito sa interim release na ito. Kaya lang
'Di ba? Si Digong, alam naman natin, mabunganga 'to, marami tong mga kuskus balungos. Kaya po etong si Digong hindi pa rin sigurado na siya ay mabibigyan ng interim release. Kung pumayag nga talaga yung gobyerno ng isang ICC member state. Malalaman natin yan in due time kasi o-orderan ng ICC judges yung prosecution saka yung Victims Council and pati na rin yung country, no, which agreed to host Mr. Duterte para alamin kung papayag sila sa mga kondisyones na ipapataw ng korte para sa interim release. Yun bang interim release ay may kinalaman din kung gaano kabigat yung ebidensya laban doon sa akusado? Walang kinalaman sa ebidensya, no? Dahil ito ay ang consideration dito, yung flight risk, kung baka mag-escape si Mr. Duterte while ongoing yung trial. Pangalawa, yung epekto sa mga witnesses, kung baka mamaya matatakot yung mga witnesses, no? Kung siya ay marirelease. Pangatlo ay yung possibility na baka ulitin niya yung mga krimen na ginawa niya before kung siya ay re-release, no? At apat yung tinatawag na humanitarian considerations. Kaya hindi siya pwedeng ibalik doon sa kanyang bansa dahil yung posibilidad na baka gawin niya ulit yung krimen. Yes, hindi siya po pwedeng bumalik sa bansa natin dahil unang-una, hindi na tayo state party sa ICC. Ano po yung magiging epekto? Ayan, no, 'di ba? Hindi tayo state party, hindi na tayo kasapi sa ICC. Kaya sino ang may kasalanan ng mga pangyayari na ito na si Digong ay hindi po maiuwi dito sa Pilipinas? Malabo nang makatungtong ng Pilipinas. Sino may kasalanan? Walang iba kung hindi si Digong. Walang iba kung hindi si Digong mismo. Bakit? Kasi nga, ang akala niya, pag umalis na tayo sa ICC, matatapos na ang kanyang pangamba na hindi siya maipapakulong ng ICC sa gagawin niyang EJK. Yun ang akala niya. Pero, di ba, mali siya ng kanyang sapantaha. Siguro nga, kasi abogado si Digong, baka marami ring nagsabi sa kanya, nag-advise, alis na lang tayo sa ICC para hindi ka ma-question, para hindi ka maidemanda sa ICC. Diba? Pero hindi na pag-isipan ni Digong to etong mga ganitong pangyayari. Kasi po, unang-una, kung tayo po ay kasapi pa rin ng ICC, baka si Digong hanggang ngayon, hindi pa rin nadadala sa ICC. Pangalawa, kung sakali man nadala si Digong doon sa ICC, baka nga maaaring maibalik pa siya dito sa Pilipinas. Dahil aakuin siya ng ating bansa bilang kanyang citizen. Kaya lang nga, dahil nga po, umalis na tayo sa ICC, hindi na po matutupad ang kumbaga kasunduan ng Pilipinas at ng ICC. So kung dati ganyan tayo sa ICC, ngayon wala na. So yung rules between ICC and the Philippines, hindi na po ito pwedeng paganahin. Rules na lang ng ICC ang masusunod. Diba? Kaya nga po ilang beses nang sinasabi, ang dami na nagpaliwanag, wala na sa jurisdiction natin si Digong. Ito ay nasa jurisdiction na ng ICC. Dahil nga sa kanyang pag-alis noong siya ang presidente. Sayang maibabalik sana si Digong dito sa Pilipinas. Isa sanang malaking propaganda to na magagamit nila para sa ating gobyerno. Diba? Parang maipapakita nila, Digong lang malakas, Duterte lang malakas. Kasi kita nyo, nakabalik Kaya lang kasalanan ni Digong, umalis-alis kasi sa ICC. Itong hiling ng kampo ng dating Pangulo doon sa takbo naman ng kaso. Tingin ko wala namang magiging epekto kasi itong issue na to mariresolba bago yung tinatawag na confirmation of charges na mangyayari sa September 23. So ito didinigin bago September 23 and ang aking forecast magkakaroon ng decision ang ICC sa issue ng interim release bago dumating ang September 23. Bago po magdesisyon, meron bang pagkakataon yung mga nagrereklamo laban kay dating Pangulong Duterte na umapila at huwag payagan ng ICC yung kanyang kahilingan?
Oo, Rafi, importante na madinig ng ICC yung views and observations ng mga victims, no? Dahil maraming issues dito sa issue ng interim release ay factual. Tungkol dun sa may epekto sa mga witnesses, sa mga biktima, no? Dahil kahit na naaresto na si Mr. Duterte, takot pa rin yung karamihan ng mga biktima na lumabas at mag-participate sa ICC. Mas lalo na ngayon na kung sakaling palalabasin siya ng temporary, no? Pangalawa, yung issue ng he will continue to commit the crimes. Alam mo, nung Quadcom hearing, sinabi niya mismo, no, na kapag siya elect na mayor, uulitin niya at dodoblehin niya yung mga patayan na mangyayari. So yung mga yan dapat talagang dinggin ng ICC. Okay, abangan po natin. Maraming salamat, ICC accredited lawyer, Attorney Joel Butuyan po yun. Thank you po sa interview na yan ni Sir Rapi Tima, GMA. Alam nyo, yan ang hindi kasi naisip ni Digong. Yung bunganga kasi siya ng bunganga. Ang dami niyang kinukuda. Diba, doon sa Quadcom, bumanat siya ng ganyan. Kung sakaling maging mayor siya, mas titindihan pa daw niya. Hindi daw siya magdadalawang isip na gawin muli ang Oplan Tokhang sa Davao City. Parang nitong mga nakaraang araw lang nakita natin, di ba? May ni-raid na parang bahay nga yata yun, no? Paupahang bahay. Na meron pong nakatira doon na nagbebenta po. Pusher. Di ba, kita nyo, nalulusutan ito ng mga pusher itong Davao City na dapat, 'di ba? Kapag sinabi mong Davao City, dapat zero diyan. Wala dapat diyan pulburon, wala dapat diyan na kahit anuman lang na illegal. Kasi nga yung nagpatupad ng laban kontra sa droga sa buong Pilipinas ay galing diyan, pinagkakapitagan nila, 'di ba? Ang Davao ay malinis, Davao ay responsable mga tao, Davao ay disiplinado. Tapos mapapanood natin sa balita, ganyang karami ang mga kontrabando na nahuhuli. Diba? Hindi na tayo magtaka kung mapasok yan ng mga masasamang loob ang Davao. Kasi nga po, wala namang ginagawa yung mayor. Lamierda lang ng lamierda. Gala lang ng gala. Diba? Yun nga ating vice presidente. Kita nyo kung saan nakakarating, kung saan nagpupunta. Tapos pag uwi siya pa mataas rating. Gala na nga lang ng gala, bakasyon ng bakasyon. Pag uwi siya pang pinakamagaling na vice presidente sa balat ng lupa. Diba? Ganun na nangyari. Isang buwan siya doon sa Dahig. Pag-uwi siya pa merong pinakamataas na trust rating. Pag-uwi siya pa merong pinakamagandang rating sa pagtatrabaho. Sus Mariosep, ano bang klaseng rating yan? Kita nyo, ang pinapakita po nitong mga taong ito, kahit nga doon sa ICC, babrasuhin nila. Talagang gagawin nila ang lahat para lamang mapalaya si Digong. Pero ang nangyari nga, sa halip na mapalaya sana si Digong, interim release lang, ay maaaring ito po'y naka-house arrest or hospital arrest. Saka isa pa, hindi rin siya malaya dahil hindi naman siya pwedeng maggagala kapag nasa house arrest. Hindi siya pwede na maglalabas. Diba? Saka parang pinagtaksilan nyo yung mga taga-Dahig. Bakit? Hindi ba kayo masaya doon sa Dahig? Diba meron na nga dong Duterte Park, meron ng Duterte Street. Diba? Ang ito pong actually may naano ko niyan ito pong mga taga-Dahig, mga Pilipino doon. Parang hindi ba parang hindi sila magiging masaya kasi nga iuwi na si Digong sa host country. Saka isa pa, kung meron pong host country dyan na papayag, babayaran nila yon? Gaano karaming pera ang ibabayad nila para pumayag ito na maging host country ni Digong? Diba yun? Doon naman sila manggugulo sa kabila kung saan man dalhin si Digong.
Doon naman sila magrarally. Nako, tandaan po ninyo hindi lahat ng bansa, hindi lahat ng estado ay pumapayag sa mga kaguluhan o mga rally-rally. Baka mamaya wala kayong magawang rally-rally diyan dahil 'di ba ang atin pong mga ibang nasyon ayaw sa kaguluhan, ayaw po sa mga kung ano-anong mga pagtitipon na 'yan. Diyan nga sa 'di ba? Saan ba 'yon? Qatar ba? Qatar. May mga Pilipino na sumuporta kay Digong. Ano nangyari? 'Di ba nakulong? Yung isa napauwi dahil sa sobrang pagiging panatiko ni Digong. Natulungan ba sila ni Digong? Hindi. 'Di ba? Gobyerno natin ang tumulong para sila mapalaya. Pwera lang dun sa isa na talagang pinauwi. Pasaway kasi. Buti nga sa inyo. 'Di ba? Sinabi ng bawal, magrarally pa rin. Sabihin, birthday celebration. Bakit? Ba't nung mga nakaraang panahon, hindi naman si Digong ang presidente, hindi nyo pinag-celebrate? Bakit nung mga nakaraang panahon? Birthday ni Digong, wala kayong ginawa. Ngayon na nakakulong, saka kayo magse-celebrate. Katarantaduhan yan. Rally talaga yan, di ba? Gawin nyo ngayon yan sa bansa na napupuntahan ni Digong. Doon kayo mag-rally, doon kayo maglagay ng Duterte Park, Duterte Street. Doon kayo magwala, doon kayo mag-rally. Tignan natin kung hindi palayasin si Digong. Saka yung tatanggap na bansa dyan kay Digong, bobo lang yun. Bobo presidente no, bobo mga tao doon. Sinusuka nga ng mga Pilipino yan si Digong Tuwan-tuwa nga kami nung dinala sa ICC Tapos tatanggapin nyo as host country kayo. Nako, gulo lang ang dala niyan. Nako po, napakapasaway pa ng mga supporter niyan. Baka gumawa lang ng mga katarantaduhan, baka itakas pa si Digong. Yung sinasabi nila na hindi flight risk si Digong, katarantaduhan yun. Pag yan naupo sa wheelchair at binuhat, flight risk na yan. Kapag yan pinuntahan ni Robin Padilla at sinulsula na iuwi na ng Pilipinas o itatakas na, dadalhin sa bansa na walang ICC. Nako, delikado. Naman yan, kalat na naman ang lagim. Kaya kung ako sa inyo, ICC, huwag niyong pagbigyan ang request ni Kaufman. Hayaan yung mabulok dyan si Digong sa kulungan. Napakadelikado po ng tao na yan. Isang tawag lang, isang chat lang yan, kayang-kaya niyan gumawa ng krimen. Kaya katarantaduhan yung sinasabing hindi makakagawa ng krimen. Makakagawa po yan. Isang tawag lang yan. Kayang-kaya niyang mag-utos. Kaya nako, wag na lang. Tigilan nyo na lang. Kontrahin nyo po yung interim release na yan. Wag nyo payagan. Diba? Gulo lang po dala nyan. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.